Ano-ano nga ba ang mga spiritual blessing na bibilangin natin at ipagpapasalamat sa Diyos? Alam mo, napakarami pero meron lang tayong 3 pag-uusapan ngayon. Una, magpapasalamat tayo sa Diyos dahil we are wanted by God as His chosen. Pangalawa, we are indwelt by the Holy Spirit. At pangatlo, we are now His possession for eternity. So, una, we are wanted by God as His chosen. Tayo ay nasa puso ng Diyos at pinili ka niya. Tuloy natin ang Ephesians chapter 1 sa verse 4. Bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Wow! Ang ganda ng katotohanan na ito. Ang sabi dyan ay bago pa likhain ang sanlibutan. Ang ibig sabihin, tayong mga nakipag-isa sa Panginoong Yesus ay bago pa ang Genesis 1:1, ikaw at ako ay pinili na niya. Sa mundo natin ay nag-e-elect tayo ng government official na gusto nating ihalal. Pero sa Diyos, walang botohang nangyari. Siya na ang nag-decide kung sino ang pipiliin niya. Ibig sabihin, ikaw ay mahalaga sa Kanya. Kaya kaibigan, kung ang feeling mo ay parang wala kang halaga, tandaan mo ito, pinili ka ng Diyos at binigyan ka ng purpose bago pa man likhain ang mundo. Now, ano ang purpose? Ang purpose ay para maging Kanya. Ang ibig sabihin, gusto niya tayong iligtas. Hindi intention ng Diyos na mapahiwalay sa'yo. Noon pa man, bago magsimula ang lahat, ay nais na niya makasama ka at hindi mawalay sa Kanya. Hindi niya nais na ang magmamay-ari sa'yo ang dyablo. Hindi niya nais na maging alipin ka ng laman mo at ng kasalanan. Hindi niya nais na mabuhay ka ng walang direksyon at walang totoong satisfaction sa buhay. Kundi, ang nais niya ay manatili ka sa Kanya. May lumalagong nagmamahalang relasyon sa Kanya at meron talagang buhay na meaningful. Kaibigan, nakakaramdam ka ba ng kakulangan o emptiness sa kabila ng mga tagumpay na meron ka sa buhay? Feeling mo ba walang direksyon o patutunguhan ng buhay mo? Kaibigan, kung ito nararamdaman mo, ay tignan mo kung paano ka magiging pag-aari ng Diyos. Again, ayon sa talata, ay sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa Panginoong Yesus. Kaibigan, hanggang hindi ka nakikipag-isa sa Panginoon, ay kahit kailan, ay hindi ka masasatisfy sa buhay. At kung ikaw naman ay nakipag-isa na sa Panginoong Yesus, ay alamin mo ang isa pang purpose kung bakit ka pinili ng Diyos. Ayon sa talata, ay upang magkaroon ka ba ng maraming material na bagay para mag-enjoy sa buhay, para maging convenient ang lahat ng bagay, para mawalan ng problema at maging smooth ang buhay? Hindi. Kaya ka pinili ng Diyos, ay ang sabi sa talata ay upang maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Ang ibig sabihin ay mataas ang layunin ng Diyos para sa atin. Mas higit pa sa material na na-accomplish natin sa buhay. Ang ibig sabihin, ang character natin ang mas mahalaga sa Diyos kaysa sa ating convenient. Binigyan niya tayo ng spiritual gifts upang magamit natin para sa pagpapalago natin para maging kalarawan ng Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin, nung pinili ka ng Diyos, ay nasa layunin na niya na baguhin ka. Ibig sabihin, hinanda na niya ang mabubuting gawa mo at ine-expect niya sa'yo na ito ang lalakaran mo. Ang ibig sabihin, ay higit pa sa pagpunta sa simbahan tuwing linggo ang inaasahan ng Diyos sa iyo. Higit pa sa panalangin mo tuwing kakain o higit pa sa ritual o orasyon na ginagawa mo sa simbahan. Kundi ang ine-expect ng Diyos sa iyo ay ang paglago ng pagmamahal mo sa Kanya at paglago ng pagmamahal mo sa kapwa. Now, bakit inaasahan niya sa iyo ang ganitong bagay? Kasi ayon sa talata ay dahil sa pagmamahal niya sa iyo, pinili ka niya para maging anak niya. Tuloy natin sa verse 5. Tayo'y Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Hindi ko alam sa'yo, kaibigan, pero ako hindi ko ma-imagine na ang isang makasalanan tao na kagaya ko ay pipiliin ng Diyos para maging anak niya. Sobrang pagpapala ito na hindi ko naman deserve. Now, paano tayo magiging anak ng Diyos? Again, inulit na naman, ang sabi sa talata ay sa pamamagitan ng religion, sa pamamagitan ng good works,
Hindi, ang sabi ay pinili tayo ng Diyos na maging anak niya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin, wala tayong matatanggap na spiritual blessing maliban sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ibigan, matagal na itong plano ng Diyos para sa iyo. Hindi tayo isang afterthought o isang bagay na sumulpot lang. Ay, ipinanak ka. Naku, sige, wala na akong magagawa. Andyan na yan eh. Sige, magpaplano ako para sa iyo. No, maaring walang plano ang mga magulang mo para mag-anak, pero hindi ka aksidente. Maaring feeling mo hindi ka kinikilala ng iyong magulang bilang anak, pero manampalataya ka na nais ng Diyos na siya ang iyong maging tatay sa langit. Ako, lumaki akong walang tatay, pero nung nakilala ko ang Panginoong Hesus, ay naramdaman ko ang pagmamahal ng isang tatay sa anak sa pamamagitan ng Diyos. Kaya nga, kung ganito siya kabuti sa atin, sabi sa susunod na verse 6-7, purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal. Ang sabi ay, magpuri tayo sa Diyos. Bakit? Tignan natin ang dahilan sa verse 7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad ng ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Wow, kung sobrang blessing na ang pagpili sa atin bilang pag-aari ng Diyos at maging anak niya, ay nako, ibang level ito. Pinili tayo para tubusin. Ibig sabihin, binili tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Katulad ng sa mga pelikula na may kinikidnap at kailangan ng ransom money para makalaya. Sa atin naman, ang ransom na hinihingi para makalaya tayo sa kaparusahan ng kasalanan ay hindi pera o good works, kundi ang ransom o bayad ay dugo. Sabi sa mga Hebreo 9:22, walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. Now, ang tanong, bakit hindi sapat ang dugo ng mga hayop? Bakit hindi na lang yun ang isacrifice? Kasi sabi sa Hebrews 10:4, sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Ibigan, dahil sa mahal ka ng Diyos, ayaw niya mapahamak ka sa dagat-dagatang apoy. Kaya ipinadala niya yung kanyang anak bilang ransom o bayad sa iyong kasalanan. Ang Panginoong Hesus ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. Nako niya ang lahat ng iyong kasalanan at ikaw ay kanyang tinubos. Kaya kahit gaano pa kadilim ang ating nakaraan, lahat ng kasalanan natin, past, present, at future sins, na gagawin pa lang natin sa kasalukuyan, ay bayad na yan. Ang tanong, naniniwala ka ba dito? Misa, inisip natin na baka hindi sapat ang kapatawaran ng Diyos, lalo na kung may mga nagawa tayong mabibigat na kasalanan. Pero tandaan mo, kaibigan, na ang biyaya ng Diyos ay sapat na para burahin ang lahat ng iyon. Kaya kung minsan inisip mo na baka may mga kasalanang nakaligtaan, kaibigan, huwag ka mag-alala. Dahil ang dugo ng Panginoong Hesus ay naglilinis sa ating mga makasalanan. Past sin, present sin, at future sins. Kaya nga, napakayaman mo sa mga bagay na hindi nabibili ng pera. May mga bagay kang hawak na walang sino man ang makakakuha mula sa iyo. Pinili ka ng Diyos. Hindi lang bago ka ipinanganak, kundi bago pa man niya likhain ang buong mundo. Now, ang lahat ng ito ay ginawa ng Diyos upang siya ay purihin natin. Sabi sa verse 12, tayong mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. Ephesians 1:12, kaibigan, kaya tayo ay pinili, tinubos at pinatawad, hindi lamang para sa ating kapakanan, kundi para purihin natin siya. Isn't it wonderful na ginawa niya ang lahat ng ito para sa atin? Pero at the end of the day, ang lahat ng ito para pa rin sa kanyang kaluwalhatian. Si R.C. Buechner ay isang matapang at malaking tao na nagtatag ng mga bahay ampunan para sa mga bata sa Texas. Tinatawag siyang Papa Buechner ng mga bata at tuwing dadalaw siya, yakap siya ng mga ito. Isang araw napansin niya ang isang batang babae na nakatalikod, tinatago yung muka sa dingding. Napag-alaman niya na nagkaroon ito ng matinding paso at may peklat sa muka. Nilapitan niya ito at tinanong, "Anak,
Ayaw mo bang yakapin kita? Sumagot ang bata, hindi. Pangit po ako. Alam mo, ginawa ni Buckner ay inangat siya, binuhat siya at hinalikan sa peklat sa muka at sinabi, anak, maganda ka para sa akin at maganda ka para sa Diyos. Tulad ng ginawa ni Papa Buckner, ang Diyos ay yumuko at hinagka ng mga sugat ng ating kasalanan sa kabila ng ating mga kapintasan at kasamaan. Niyayakap tayo ng Diyos at sinasabing, maganda ka para sa akin. Minsan pakiramdam natin, nagkamali ako o hindi ako perpekto. Pero sa mata ng Diyos, ikaw ay buo at pinatawad. Napakahalaga mo sa Kanya, kaibigan. Kaya simulan mo siya i-prioritize sa iyong buhay. Madalas kasi, kaibigan, nakakalimutan natin kung gaano kabuti ang Diyos. At tinatanong natin, Lord, ano bang ginawa mong bago para sa akin? Parang yung magkaibigan na nag-away, sabi ng isang kaibigan, hindi mo ba naalala kung sino ang tumulong sa'yo nung nasa pinakamababa kang kalagayan? Sino ang nagbigay sa'yo ng pera nung kailangan mo? Sino ang nagbigay sa'yo ng unang trabaho mo? Alam mo, sagot ng kaibigan, oo, ginawa mo nga yun. Pero ano bang ginawa mo para sa akin ngayon na bago? Wala na, di ba? Alam mo, ganun din tayo minsan kay Lord, di ba? Napakarami na niyang ginawa para sa atin. Kalusugan, buhay, at mga bagay na kinakatuwa natin. Pero kapag dumaan sa konting hirap, para bang agad nating nakakalimutan ang lahat ng iyon. Tinatanong natin, Lord, ano bang ginawa mo para sa akin ngayon? Sa dami ng pagpapalang natanggap natin mula sa Diyos, madalas pa rin nating hanapin ang mga kulang. Gusto natin ng higit pa. At minsan nakakalimutan natin magpasalamat sa lahat ng mayroon na tayo.